Bakit mo sinabi yon, Jasmine? I asked her nang makaalis si Florencia ng tuluyan. I was shaken. Ayokong ipaalam kay Florencia na nalaman ko na ang totoo tungkol sa nakaraan namin. Natatakot ako na maging ganun ang reaksyon niya. At ito naman si Jasmine na nagsabi ng totoo sa kanya. Sinabi ko yun sa kanya para malaman niya ang lugar niya. Lugar niya? Paano kasi Joselito? Ginugulo niya tayo. Nalilito ka nang dahil sa kanya at natatakot ako na baka balikan mo siya. For sakes Joselito, niloko ka niya. Hindi niya ako ginugulo, Jasmine, at lalong hindi niya kailangang hanapin ang lugar niya dahil mama siya ng anak ko at siya ang babaeng ma. Ano? Sabihin mo sa akin ang gusto mong sabihin, Joselito, bakit ka tumigil? Sabihin mo, mahal mo pa rin ba siya? Tanong niya sa akin at dahan-dahan akong tumango, mahal ko siya. Kahit na anong gawin ko, kahit na pagpalitin ko ang mga nangyari sa amin, mahal ko pa rin siya, kahit na niloko niya ako. Kahit na naalala ko na ang kagaguhang ginawa ko sa kanya dati, kahit na naalala ko ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan, it will not change the fact that I love her. I started loving her on the day that she gave birth on my son. I kept on loving her even though I lost all my memories. Alam mong hindi ko siya hiniwalayan dahil sa affair kay Wilfredo, hiniwalayan ko siya dahil sa mga nagawa ko sa kanya. Kung yung affair lang naman, kaya kung patawarin yun pero yung sarili ko hindi ko mapatawad, I feel terrible because of what I've done. I fell in love with her again the moment she entered the door at the hospital. It grew stronger as we spent our lives together and until now, it's still beating for her. Sumisigaw ang puso ko sa kanya kung ano ang ginagawa ko. Joselito, ito yung kinakatakot ko, yung malaman mong mahal mo pa rin siya. Jasmine, sorry. Sinubukan ko pero hindi ko kaya. I love her. I just love her so much and I'm afraid to admit it to myself na I can't stand the decision that I made. I still want her, sabi ko sa kanya. Ano pa bang kulang sa akin, Joselito? Kaya ko namang higaitan ang pagmamahal niya sa iyo Hindi naman kita lolokohin tulad niya. Joselito, bakit ganun? Bakit ang daya naman? Jasmine, I'm sorry pero nasasaktan lang kita. I think we need to end our relationship. Napapaiyak lang kita at ayoko nang masaktan ka pa. You've been a good friend of mine, and that's it. Baka hanggang doon na lang, sabi niya sa akin para akong nanghina dahil sa iyak na binitawan niya sa akin. Pakiramdam ko sobrang sama kong tao dahil sa nasaktan ko siya ng ganito. Hindi na ba talagang pwede na ako na lang yung mahalin mo? Tanong niya muli sa akin. I'm sorry. Pero tumango lang siya at nagmadaling kinuha ang bag niya at saka nagmadaling nagpara ng taxi. Jasmine, tawag ko sa kanya pero hindi na siya lumingon pa sa akin. Napasapaw na lang ako ng kamay ko sa aking mukha at saka ko nagmamadaling kinuha ang car keys ko. Dapat kong mahanap si Florencia, kailangan kong humingi ng tawad sa kanya, hindi ko na kayang mawala pa siya sa akin. Letting her go is the most stupid decision that I have done. Kung sana hindi ako nagpadala sa konsensya ko at binigyan ang sarili ko ng pagkakataon na magbago kasama siya. Kung sana hindi ko inisip na nasaktan ako, sana buong buo ang pamilya namin ni Florencia ngayon, sana hindi nawala si Marjun at masaya siyang lumaki kasama ang mama niya. Agad kong minaneho ang sasakyan at hinanap ko si Florencia, nakita ko siya sa street palakad-lakad habang umiiyak. Florencia, tawag ko sa kanya at lumingon naman siya sa akin. Bakit mo pa ako sinundan dito, Florencia? Please, let me explain. Hininto ko ang sasakyan at saka ako bumaba. Nagpatuloy naman siya sa paglalakad na tila ba hindi niya ako nadinig. Florencia, sandali lang, muli kong sigaw pero tumakbo lang siya. Florencia, ginawa ko yun kasi mahal kita, sabi ko sa kanya at natigil siya sa mga sinabi ko. Ginawa mo yun kasi mahal mo ko. Joselito, anong klaseng dahilan yun? Tanong niya kung mahal mo ako sana binigyan mo na lang ako ng. Dahil wala akong ibang gusto noon kung di ang pagkakataon na buuin ulit ang sinira ko. Akala ko mas magiging masaya ka kapag wala ako. Sinabi sa akin ni Wilfredo na hindi ka masaya sa relasyon natin. Florencia, masyado kitang pinahirapan at nakukonsensya ako doon kahit ayokong pakawalan ka, kahit na hindi ko kaya ginawa ko kasi mahal kita. So, may napatunayan ka ba sa ginawa mo? It just made us terrible. Alam kong mali yun. Nagkamali ako doon and I'm sorry,
It's too late when I realized that I was wrong, but I hope it's never too late to tell you that I'm sorry and I want to have a chance again. Mahal mo pa rin ba talaga ako? Tanong niya sa akin habang nanginginig ang boses niya, pinipilit niyang tumingin sa taas para mapigilan ang tulo ng luha niya. Sobrang mahal kita Florencia. Kahit na kailan. Hindi nawala ang nararamdaman kong pag-ibig sa'yo, kahit na kailan. Hindi nagbago iyon. Florencia, can you please give me a chance to start over with you again? I asked her at saka ako lumuhad sa harap niya pero bago pa siya makasagot ay biglaang tumunog ang cellphone ko. Yung phone, baka yung mga kidnappers. Hello, sagot ko habang naka-loudspeaker ang phone. Bring me the remaining balance of the money, now. Sagot ng kidnapper, okay, we will do that but are we going to get our son back? Tanong ko habang nanginginig. We have a deal, you'll get him once you give me the desired amount, sagot naman niya sa akin at saka naputol ang tawag niya. Tara na, kunin na natin yung pera kay tito at tita. Sabi niya sa akin at tumakbo siya pabalik ng sasakyan. Sandali lang, sabi ko sa kanya. Yung tanong ko Florencia, papayag ka ba? Pwede ba mamaya na lang iyan pag nakauwi na tayo kasama si Marjun? Sagot niya sa akin pero hinayla ko siya at sinandal sa sasakyan. I can't let this chance slip away. Florencia, I love you, sabi ko sa kanya at saka siya yumuko sa akin. Mahal din kita, Joselito. Mahal pa rin kita, sagot niya sa akin at saka siya naluha. Hinalikan ko ng Marian ang kanyang lobby at tinugunan naman niya ito. Teka, pagpigil niya sa akin at tinihil ang halik, nagtataka ko siyang tiningnan. Yung anak muna natin ang kunin natin, sabi niya at sa kanya ako inirapan, tumango ako at agad na sumakay ng sasakyan, umuwi kami sa bahay at kitang-kita naman ang tensyon at pagmamadali namin ni Florencia. Ma, tumawag na ang mga kidnappers, pwede na naming makuha si Marjun mama. Talaga ba anak? Nako, good news yan, sabi naman nito at inabot ang bag ng pera sa amin. Ma, sorry, papalitan ko tong pera mo. I promise. Anak, apo namin ang nasa panganib. Hindi mo kailangang palitan ta, ang mahalaga ligtas siya at mabuo kayo ulit dahil doon. Walang pera ang makakatumbas sa buong pamilya na magkakaroon ulit ang anak ko. Mauna na kami ni Florencia, mama. Mag-iingat kayo, kawan nawa kayo ng Diyos. Tawagan mo kami ng papa mo pag may nangyari ha. Opo, tita tatawagan namin kayo. Mayayakap ko na po si Marjun matapos nito, paninigurado ni Florencia at yamakap din si mama. Ganun din si papa na halatang excited na at hindi mapakali. At pagkatapos nito, sisiguraduhin kong buo na ang pamilya ko. Hindi ako makahinga sa excitement na nararamdaman ko, parang ang bagal ng oras habang nagmamaneho si Joselito papunta sa sinabing lugar ng kidnapper. Sobrang lakas ng pintig ng puso ko, pakiramdam ko lalabas ang puso ko mula sa dibdib ko. Finally, makikita ko na ang anak ko at baka sakaling mabuo na ang pamilya namin ni Joselito, di ko mapigilan ang maluha sa naiisip ko. Lihim akong nagpapasalamat sa Diyos kasi, ito na. Binigay niya pa rin ang hinihiling ko kahit ang laki ng kasalanang nagawa ko. Mahal pa rin ako ng asawa ko. Huwag kang mag-aalala makukuha na natin si Marjun, sabi ni Joselito at hininto niya ang sasakyan sa isang lumang warehouse na malayo sa kung saan kami unang pinapunta dati. Kunin na natin ang anak natin, sabi niya sa akin at tumango ako sa kanya. Naglakad kami papunta sa loob at isang lalaki na nakahudi muli ang nakita namin. Where's our son? Tanong ni Joselito at nilapag niya ang bag ng pera, na natiling nakatayo ang lalaking ito na para bang nanginginig siya. You promised to give our son. Where is he? Muling tanong ni Joselito at dahan daw ang tinanggal ng lalaki ang hoodie niya at saka tumingin sa akin. Mom, Dad, bulalas nito sa amin. Naiyak ako nang nakita ko ang anak ko at agad siyang tumakbo para yakapin ako. Ang kanyang yakap, ang yakap ng anak ko. Mom, I missed you so much, sabi niya at saka siya umiyak sa bisig ko. Ako rin anak, na-miss kita. Sobrang laki na ng anak namin at maganda siyang lalaki. Matangkad din ito na parang si Joselito. Mom, hindi ka na aalis, di ba? Are we going to be a family again?
Tanong niya sa akin at tumango ako saka tumingin kay Joselito. Yes, son. We are going to be a family again. Now that you're here, I won't let you be taken from us ever again. Sagot ni Joselito at siya naman ang mahigpit na yamakap sa anak namin. Talaga, saad ni Marjon at tumango ako sa kanya bilang sagot. Tama ang daddy mo, mabubuo na tayo. Halika na ha, uuwi na tayo anak. Opo, pero may kukunin muna ako dad and mom, ibabalik ko lang sa inyo, sabi niya sa amin at tumakbo siya paalis. May kinuha siyang 2 pang bag sa loob ng isang lumang container na bag, yun yung bag kung saan nakalagay yung pera na nauna naming iniwan. Bakit nasa iyo yan, di ba yan yung ransom ng kidnappers? I asked him, yumuko ang anak ko at tumingin sa akin sa kanya binuksan ang lobby niya. Mom and Dad, I'm sorry but I want kidnap. Anong ibig sabihin mong hindi ka nakidnap, anak? Seryosong tanong ni Joselito sa anak namin. Nasa bahay na kaming 3 at natapos na ang problema namin pero mukhang si Marjon ang mapapasok sa problema ngayon. Marjon, magsalita ka, maautoridad ang boses ni Joselito ngayon. Nakatago si Marjon sa lolo at lola niya. Lola, help me, sabi ng bata na para ba siyang 7 taong gulang na pinapagalitan. Napahawak na lamang ako sa sentido ko lalo't na't napapagtagpi ko na sa utak ko ang lahat. Marjon, alam mo bang halos mamatay kami ng daddy mo sa pag-aalala sa'yo nang makidnap ka? Kulang na lang ay liparin ko papunta dito para makita ka tapos sasabihin mong di ka nakidnap. I'm sorry mom, sagot niya sa akin at saka siya mas sumiksik sa lola niya. Sorry, sobrang laking gulo nitong ginawa mo Marjon, paano na lang pala kung humingi kami ng tulong sa pulis ha? Alam mo bang muntikan akong mapatay ng nanay mo sa galit niya nung sinundo ko sila sa airport? Hinampas lang kita Joselito, huwag kang overacting, sagot ko sa kanya. I'm not overacting, pati bungo ko hinampas mo doon. Sagot naman niya sa akin at binalik namin ang atensyon namin kay Marjon. Pero mali yun anak, sobrang mali ng ginawa mo. Halos mamatay kaming 2 ng daddy mo sa atake sa puso sa tuwing tumatawag yung mga kidnapper tapos sasabihin mo hindi ka nakidnap. Hindi nga po, it was my plan, naisip ko kung pwede kang pumunta dito, baka magkabalikan pa kayo ng daddy ko. I just want my family to be together again, that's all. I am so sorry mom and dad, I hope you'll forgive me. Fine, papatawarin ka namin pero grounded ka ng 1 buwan. Walang games, walang phone, walang mall, at higit walang mangirap kada umaga pagsisitahin ko yung grades mo. At bawat araw maglilinis ka rin ng kwarto. Nilinis ng mama mo ang kwarto mo at kung ano-ano ang nakita niya dun, sabi ni Joselito sa kanya at ngumiti ito na para bang nailigtas siya sa nalalapit na kamatayan. Nakakita ako ng mga magazine. It was just for entertainment, mom. Saan mo ba kasi nakuha ang ideya na magpakidnap ka ha? Tanong ko sa kanya at saka ako lumapit para muli siyang yakapin, para namang batang nagpayakap muli ang anak namin. Tumingin siya sa lolo at lola niya na pawang nakailag na ng tingin sa amin. Na tila ba may ideya sila sa sinasabi ng bata. Mama, papa anong ibig sabihin nito? Tanong ni Joselito at awkward na tumawa ang papa ni Joselito. Hindi naman naming sinasadyang mabigyan ng ideya yung bata. Ito kasing mama mo. Aba at ako na naman. Ikaw tong nang konsinti at nag-withdraw pa talaga para mukhang kapanipaniwala yung kidnap ha. Saad ng mama ni Joselito. Ma, bakit mo naman kinonsint si papa? Mga bata ba kayo? Tanong ni Joselito sa kanilang dalawa. Gusto nyo ba talagang literal kaming ma-take sa puso ha? Tanong ko naman sa kanila at saka ko hinawakan ang ulo ko, bigla ang sumakit ito sa sobrang information na na-digest niya ngayong gabi. Pasensya na. Akala naman kasi namin hindi tutuhanin nung bata, biglang tumawag at sinabi nga raw niya na kinidnap niya yung sarili niya. Mom, Dad, ilang taon na po ba kayo? Lumilinya na kayo sa senior citizens lane tapos kinonsint niyo pa itong batang ito. Sabi naman ni Joselito na parang mamatay na siya sa sakit ng ulo niya. Gusto nga ring tumawa pero pag naiisip ko yung stress at mga panunungit na nagawa ko, naiinis din ako. Mom, Dad, wag niyo na po silang pag-alitan. It's my fault.
I just really wanted to be with mom at gusto ko magkabalikan na kayong dalawa. I don't want you to be with that bitch. Gusto ko lang talagang mabuo muli ang pamilya po natin, and I'm sorry about lying and bringing you all into panic. Son, I know that what you did is wrong but I wanted to thank you. Kung di ka pa nawala baka matigas pa rin ako ngayon, hindi ko sana ma-realize na hindi ko talaga kayang mabuhay na wala ang mami mo, sabi ni Joselito sa kanya at ginulo nito ang buhok ng bata. Isip bata pa rin ang anak namin kung tutuusin. I cooked a welcoming dinner for you Marjun, kahit naman na alam naming set up lang yung ginawa mo worried din kami ng lolo mo. Hindi mo sinabi sa amin kung nasaan ka. Saan ka ba nagstay? You always choose far places para sa ransom. Kaya ang akala namin ay totoo na talagang nakidnap ka, tanong naman ng mama ni Joselito sa kanya at pumunta na kami sa dining area. Leonard's place. He's my classmate. I told him I'll give him some part of the ransom if he'd let me stay. Sagot naman niya sa amin, agad kong kinuha ang kanin at naglagay ako sa kanya plato. Namiss kong i-baby ang anak ko kulang na lang ay subuan ko siya ng pagkain kanina. Mabuti mabait ang kaibigan mo, invite him here, okay. I need to give him some remarks and scold the both of you. After the dinner, nag-decide na si Marjun na magpahinga and asked if I can sleep tabi niya. Hindi naman ako tumanggi, I want to be with my son. I missed him so much. Yung batang laging makulit at mahilig mangyakap, yung laging naglalaro at mahilig kumain. Namiss ko yun. Mom, hindi na ba kayo maghihiwalay ni Daddy? Tanong niya sa akin habang nakayakap siya sa akin. Hindi na, hindi ka na rin malulungkot dahil sa mamimiss mo ko. Magkasama na kami ng daddy mo at ikaw kaya family na ulit. Mom, namiss kita sorry kung naging bad boy ako habang wala ka. Naisip ko lang na baka pag naging masama ako, ibalik ako sa'yo ni Dad. Promise anak, hindi na kita iiwan, hindi na kayo malulungkot ng daddy mo. I won't be stupid again, hindi ko na kayo sasaktan, sabi ko sa kanya and I heard 3 knocks on the door. Pasok, sabi ko at pumasok si Joselito sa loob ng kwarto, humiga siya sa tabi ni Marjun. Dad, huwag ka dito masikip na, doon ka na lang sa kwarto mo mag-isa. Anong huwag, na-miss rin kita, dapat nilalamang mo rin ako. You made us worried over those creepy phone calls, sabi ni Joselito sa kanya at ginulo niya ang buhok ng bata. I want to sleep beside mom, di na tayo kasya kung dito ka pa sa room ko, sabi ni Marjun at nagtaas siya ng kilay na parang bata, parang hindi siya lumaki kung tutuusin, pakiramdam ko hindi siya nagbinata. Huwag na nga kayong mag-away, sige na tabi-tabi na tayo, sabi ko sa kanila at muli akong nahigayam akap si Joselito kay Marjun at mabilis namang nakatulog ang bata. Gising ka pa? Tanong ni Joselito sa akin. Oo, sagot ko sa kanya. I still can't believe it, sabi niya sa akin at mahina siyang tumawa. Ako rin, possible palang lahat kung gugustuhin natin, ano? Sorry for being a weak, being stupid, I'm sorry for letting 7 years pass away doing with nothing but regrets. Sabi niya sa akin habang nakatingin sa akin, his dark eyes are so peaceful, dati takot na takot ako habang nakatingin sa mga mata niya pero ngayon, all what I can see was love. I can predict my future with him, I'm sorry for being weak too. Sorry kung hinayaan kong isipin mo na si Wilfredo lang ang makakapagpasaya sa akin, I'm sorry for being so stiff, I'm sorry for letting you go, saad ko sa kanya at hinawakan niya ang pisngi ko. Matulog ka na nga, napagod ka masyado ngayong araw, sabi ko sa kanya pero pumadyak lang siya na parang bata. Nakakainis kasi ta, imbes na sana tayo ang magkatabi ngayon, sabi ni Joselito sa akin. Alam mo para kang bata, pagbigyan mo na yung baby natin. Bigyan ko yan ng kapatid, tingnan ko kung di mabawasan kapalan yan. Kinabukasan, nag-book ng flight pabalik ng Manila ang mom and dad ni Joselito, may kailangan daw silang ayusin, and they want us to have a family time together. I extended my leave in the company that I was working, and I was glad that they understand my reasons and will wait for me. Ayoko namang bumalik ng Pilipinas nang walang trabaho kaya kailangan ko pa rin naman na magpaalam sa mga katrabaho ko ng maayos. Matapos umalis ng parents ni Joselito, kaliwat kanan at paglabas namin para magbonding at magkaroon ng family time,
si Joselito kasi gusto niya halos 24 hours kami kung magkasama. Mom, maganda ba tong suot ko or should I change it? Tanong ni Marjun sa akin at pinakita niya ang suot niyang polo. Oo naman, maganda na yan, sagot ko sa kanya magdi-dinner kasi kami ni Joselito sa isang magandang restaurant, kaya excited itong si Marjun gusto daw kasi niya akong itur doon. Gusto kong maging maganda para sa iyo, Mommy sabi naman ni Marjun at saka siya bumungis-ngis. Guwapo ka na anak, di mo na kailangang magpagwapo para kay Mommy kasi ikaw ang pinakagwapo sa mga mata ko. Let's go, set na yung car, sumakay na kami ng sasakyan at saka nagbiyahe after almost an hour of driving, narating namin yung restaurant, it is elegant, the ambience is so peaceful. Hinawakan ni Joselito ang kamay ko at pumasok kami sa loob. We ordered food as sweet violin music playing around us habang kumakain. Nagustuhan mo ba? Oo naman, lahat gusto ko basta. Kasama ko kayo ni Marjun, alam ko nakakahiya, kasi hiniwalayan kita dati. Pero gusto ko sanang maging legal muli tayo Florencia. I want us to get married in a church, hindi yung pinilit ka lang sa isang civil wedding dahil sa buntis ka at dahil sa kasinungalingan ko. Joselito, it doesn't matter kung pilit man yung una nating wedding, we love each other now, okay? Naging happy naman itong si Marjun, di ba? I asked him at tumingin ako kay Marjun na sarap sa kinakain niya. Kahit na, Florencia I want you to marry because you love me. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya dahil sa nagtinginan ang mga tao sa biglaan niyang pagtayo, ang ingay kasi ng mesa dahil inurong pa niya ito. Inaya niya akong tumayo at saka siya lumuhad sa aking harap, Joselito, ano ba? Tanong ko sa kanya, mas marami ang nagsilingunan dahil sa pagluhod niya. Florencia, the mother of my son, the girl that I love, and the woman that I will have for the rest of my life. Nagluha ang mga mata ko nang maglabas siya ng singsing, simple lang pero dahil sa hawak siya ni Joselito habang nakaluhod siya, it became the most precious thing I've ever seen in my life. Will you marry me? Tanong niya sa akin at tuluyan na akong umiyak. Say sagot na yan ng yes, chant ni Marjun at pumalakpak pa ito ng may beat. Oo, Joselito Caster, papakasalan kita, sagot ko sa kanya at sinuot niya ang singsing sa kamay ko. Dama ko pa ang panginginig niya. Matapos nun ay agad niya akong niyakap ng mahigpit, pinagbitaw ko ang yakap namin at saka ko siya hinalikan, at doon nagpalakpakan ang mga tao sa restaurant.